Tahimik ang bayan ng Kabugao sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng hapon. Ang araw ang unti-unting lumulubog sa likuran ng kabundukan at ang hangin dumaraan sa bawat iskinita ay may dalang kakaibang lamig. Isang lamig na hindi may paliwanag ng panahon. Sa mga nagdaang linggo, ang dating payapang baryo ay tila nababaluton ng isang hindi nakitang aninong ng takot. Isa-isang nagsasara ang mga tindahan bago pa man tuluyang dumilim. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa labas kapag gabi na. Ang mga bintana ng mga bahay ay sinusaran ng mahigpit at ang bawat palniya ay nagdarasal na sana ay lumipas ang gabi ng walang tarayda. Lahat ng ito ay nagsimulag sa sunod na balitaan ng pagkawalan ng mga hayop at kalaunan ng mga tao. Mayas iyan ang pabulong na bulong-bulunggan na kumalat sa Kabugao. Walang gustong magsabi nito ng malakas, ngunit lahat ay alam na may masama na gumagala sa dili. Sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy sa dulong baryo, magkatabing nakaupo sa bangko ang isang batang binata at ang kanyang matandang lolo. Ang binata ay si Amante, may edad na 22, payat, may tahimik na mga mata at laging tila may pasang-pasang pagkaala. Kasama niya ang kanyang lolo na si Lolo Julio, isang matandang magsasaka na dumaan na sa maraming unosong buhay. Magkalungkaba at lungkot ang mababakas sa mukha ni Amante abang pinakinggan niya ang mga usap-usapan sa labas. Totoo po ba talaga yon? Muntik na niyang ibulok yung aswang. Totoo ba yon? Tahimik na umubo si Lolo Julio bago huminga ng malalim. Maraming kwento ang bayan na to, Amante, sagot niya. At hindi lahat ay gawa-gawa lang. Bumigat ang dibdib ni Amante sa mga nagdaang araw. Isa-isa nang nawala ang mga alagang hayop ng mga residente na kambing, baboy, manot at kamakailan lamang may isang magsasakang natapwang patay sa bukid. Alaos hindi na makilala ang katawan sa lalim ng mga kung aswang man yon, dagdag ng matanda, mas lulong kailangan nating makinggat. Kinagabihan, isang balita ang yumanik sa Kabugao. Nawalawa ng puting kalabaw ni Don Severino. Mabilis na kumalat ang balita parang apoy sa tuyong damo. Si Don Severino ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Kabugao. Mayari ng malawak na asyenda, maraming lupain at daan-daang trabahador. May ilan na gumagalang sa kanya, ngunit mas marami ang natakot at ang puting kalabaw, iyon ang pinakapinahahalagahan niyang alag. Kinabukasan, tinipon ni Don Severino ang buong bayan sa plaza. Maga pa lang ay nagtipon na ang mga tao. Walang naglalakas loob na umiwas. Lahat ay lamang kapag si Don Severino ang tumawag. Walang pwedeng humindi. Kasama sa mga pumunta sina Amante at Lolo Julio. Habang naglalakas sila papunta sa plaza, ramdam ni Amante ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi alam kung bakit, ngunit bawat hagbang patungo roon ay parang pabigat. Sa gitnang plaza, nakatayo si Don Severino, matikas, may suot na puting barong at may malamig na titik sa mga mata. Sa likuran niya, ang niyan sa kanyang mga tauhan, pawang matatangkad at seryoso ang muka. Mga taga-Kabugao, malakas na wika ni Don Severino. May nawala sa tahimikan lahat. Ang aking puting kalabaw, ipinagdinan niya. Hindi ito ordinaryong hayop. Nagkatinginan ng mga tao.
May ilan nang alam ang mga lumang kwento na ang puting kalabaw ay may kapangyarihan raw na ito umano ang nagsisilbing pananggang baryo laban sa mga Simula nang mawala ito, patuloy ni Don Severino, dumami ang kasamaan sa lugar na ito. Biglang nanlamigan, katawan ni Amante, pakiramdam niya ay dumausdos ang tingin ni Don Severino sa kanyang direksyon. Parang isang patalim na duman sa kanyang balat. Kung sino man ang nakakalamang kung nasaan ang aking kalabaw. Maring sabi ni Don Severino, may matatanggap na maliking pabuya, bulungan ng mga tao. Ako'y hindi tigil dagdag pa niya, hanggat hindi ko ito naibalali. Umuwi na po tayo, pabulong niyang sabib nung di tila may nais pang sabihin si Don Severino. May ilan sa inyo, wika niya habang nakatingin sa mga tao, ang mayaring masadlak sa kapahamakan kung patuloy kayong magtatago ng lihim. Hindi na nakayanan niya, hindi na niya hinintay ang susunod na salita. Mahigpit niyang hinila ang braso ng kanyang lolo at mabilis silang umalis sa plaza, habang ang mga mata ng mga tao ay tila sumusunod sa bawat hagbang nila. Habang naglalakad pauwi, hindi naiwasan ni Amante ang kabaw. Pakiramdam niya ay alam ng lahat. Pakiramdam niya ay siya ang tinutukoy. Pagdating nila sa bahay, pareho silang tahimik. Umupo si Lolo Julio sa bangko at napabuntong hininga. Amante, marahang sabing matanda. Sa palagay mo ba totoo ang sinasabi niya? Hindi kaagad nakasagot ang binat. Sa isipan niya, paulit-ulit na umikot ang isang katotohanang matagaw na niyang itinatago, isang lihim na may kakayahang magwasak ng kanilang mundo. Sa di kalayuan, sa likod ng kanilang bahay, isang puting anino ang tahimik na nakatayo sa loob ng kulunggang ng baboy. At ang kwentong ito ay dito pa lamang magsisimula. Hindi makatulo si Amante ng gabi niyan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang malamig na tingin ni Don Severino sa plaza. Parang may alam, parang may namoy na lihim. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang puting kalabaw at ang mga dugong nababalita na naman sa bayan. Tahimik ang buong bahay, naririnig lamang ang mahinang huniang kuliglig sa labas at ang banayad na paghihip ng hangin sa mga dingding. Ngunit sa dibdib ni Amante, parang may kumakatok. Isang takot na matagal na niyang kinikim. Dahan-dahan siyang bumanggon mula sa hinihigaang banigat. Tumingin sa higaan ng kanyang lolo. Mahimbing ang tulog ni Lolo Julio. Ngunit bakas sa mukha nito ang pagod at bigat na dala ng mga pangyayari. Patawad, lobulong ni Amante. Lumabas siyang silid at naglakad patungo sa likod ng bahay. Iniwasan niyang lumika ng gay parang isang magnanakaw sa sariling tahanan. Sa bawat hagbang niya sa malamig na lupa, mas lang bumibigat ang konsensya niya. Pagdating niya sa kulunggang baboy, bahagya niyang binuksan ang pinto at doon nakatayo sa dilim ang puting kalabaw. Tahimik ito, payapa, parang walang kamalay-malay sa kaguluhang idinulot ng presensya nito sa buong kabugaw. Lumapit si Amante at marahang hinaplos ang tagiliran ni puti. Mahina niyang sabi, kung alam lang nila ang totoo. Bumuntong hininga siya at umupo sa tabi ng kulungan. Sa mismong sandaling iyon, bumalik sa lalala niya ang araw na kinuha niya si puti mula sa asyenda ni Don Severino. Hindi ang plana. Isang hapon iyon habang pauwi siya galing bukid, nadaanan niya ang bahaging ni asyenda ni Don Severino. Isang lugaw
na kilalang ipinagbabawal sa karaniwang tao. Ngunit sa gilid ng bakod, may nakita siyang kakaiba, ang puting kalabaw, nakatali payat at tila ng ngunit, higit sa lahat, ang mga mata nito, parang may panawagan, parang may hining tulong ng gabing iyon, parang may humihila kay Amante, pabalik sa asyenda, parang may boses sa loob ng kanyang isip na nagsasabing niyan. Ngayon na, at doon niya nakita ang si Don Severino. Sa gitna niya nagsulo, hawak ang isang matulis na kutsilyo, nakaluhod. Sa harap niya ang puting kalabaw, habang tinataglan ng mumunting piraso ng sunggay, narinig niya ang ding ng at sa lupa. Nakita niya ang isang maliit na sisidlan, naroon ang muta mula sa sunggay ng kalabaw. Doon niya napagtanto ang yat, hindi pa nanggalaban sa aswang ang puting kalabaw. Ito ay pinagmumulan ng kapangyarihang ginamit ni Don Severino, hindi para protektahan ang kabugaw, kundi para palakasin ang sarili niyang kasakiman. Kaya ng gabing iyon kahit nang ginit sa takot, pinakawalan ni Amante ang puting kalabaw at pinalapawi, at simula niyon, nagbago ang niyal, nagkaroon silang pera at kasabay nito, dumami ang mga waswang pinagamit kanyan. Bulong ni Amante, habang nakaitingin kay Puti, ginagamit niya ang takot ng gataw. Tahimik lamang si Puti. Niyan ng sa loob ng dibdib ni Amante ay parang may sumasangay. Kinabukasan, ramdam agad ni Amante ang malamig na pakikitungo ng kanyang lolo. Hindi tumingin sa kanya habang kumakain ng agahan. May kliyang sagot. Mabigat ang katahi. Lola, kasulog na sabi ni Amante, may gusto po sana akong ipaliwanag. Pinuto siyan ng kadagamit ang isang mahabang buntong kinulunggan niyang kanyang lolo sa magawaing bahay. Nang niyan may padere sa pagitan niya, isang padere, siya mismong nagtayo. Sa hapon dumating ang balita, may isa na namang isang trabahador mula sa asyenda ni Don Severino ang natagpuang patay sa sakahan. Wasak ang dibdib, halos wala ng dugo ang katawan. Mulang ng balot ng katot ang kabug sa plaza. Nagsimula ng giderete ng Amante. Tuwing maririnig niya ang kangalan nito, alagaan niya raw ang impormasyon. Sabi niya, unti-unti naramdaman ni Amante na umiikli ang orasya. Isang hapon, inutusan siya ni Lolo Julio na bumiling gamot sa tinda. Habang walang sagot. Sa likod ng bahay, nakita niyang bahagyang nakabukasang Amante, anong ginagawan puting kalabaw? Sa kulunggang anong ginagawan puting kalabaw? Sa kulunggang mabigat ang kalangang mo talagang nang bumukas ang kinuha ko po si Puti dahil ginagamit ng siya ni Don Severino para sa kasaman. Napakunot ang nonong nanlaki ang nata ni Lolo Julio, ang butan sungganing kalabaw. Paliwan Lola, payag si Amante, ginagamit ni Don Severino si Puti para yumaman. Ginagamit ng muta para palakasin ang sarili niyang impluensya. Hindi po totoo na panangga si Puti laban sa aswang. Ng saglit na natahimik si Lolo Julio. Kung ganon,
Marahang sabing may maswan Opo agad na sagot ng nakikusap po ako. Patuloy ni Amante. Huwag po nating ibalik si Puti. Gagawa po ako ng paraan para maprotektahan sa gabi niyan. Ramdam walang siya. Ngunit sa bawat tanim-kan. Ramdam isang ngunit hindi alam. May matang napasiniya niya tayo mula nun. Hindi mapakalaan nalamikan hindi niya tagang napan walang ang say sinuyo dan silip. Ang galawa naman ay dumiretso sa likod niya hiniyaniatagang buksan ngayo dahan yan ang pari ko. Lumapit siya palapit niyatagang naglakad siya balik siya harap ang Don Severino. Mariang napatingyan si Don Severino. Napiniatagang alam hinyan kung agtanian dalawa, tatlo, ngunit hindi sila tao. Mahahabang mga kuko, pulaan mga bata at ang mga giti. Hindi pang mundo, aswang, mahinang bulong isang tauhan, nakagulo ang lahat. May tumagbo, may nadapa, may napasya. Biglang kumawak si Don Severino sa kanyang dibdib at sumigaw, huli na! Naubos ng bisang muto. Napatingin siya mantabi sa puting kalabo at tuon niya. Napansin ng ngingigito, lo, siya niya manta. Kailangan nating pakawalan siya. Nung itulin, biglang umatakay sa mga aswang. Isang siyaw, isang patak ng dugo, nagulantang. Ang baryo, ang dating tahanan, ng katahimikan, ng yon, Bayan Mikino. Siyaw at lagim at sa gitnang kaguluhan may isang taong biglang sumulpot. Amanta, siyanyok, sugatan, hinggat pero may hawak na anting-ganting. Hindi pa tapos to. Sila niya, nagkatinginan sila ni Amanta at sa sandaling iyon, alam ni Amanta na ang laban ay hindi na lang para sa kalabo, kundi para sa kaluwang buong baryo. Ang hangin ay biglang hindi dahil sa katahimikan, kundi dahil tila mismo ang gabi ay humihinga sa ilalim ng malamnam na buwan. Ang baryong Kabugo ay hindi na mukhang tahanan. Ang mga bahay na dati pulong tawan mga bata at inggayin ng nabataringga ng kamaraw-araw na buhay ay ngayon tila mga kabong na nakinig sa presensyan mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Sa gitnan ng lewasan, nakatayo si Amanta na lalamig ang kanyang mga palat. Basan pawis ang kanyang nung ngiti ang kanyang mga mata. Hindi umatas sa harap niya tatlo, hindi lima ng nilalang na lumitaw mula sa dilim ng mga punong balete. Ang kanilang mga katawan ay tila pinaharong tao at ang balat ay matigas sa parang uling. Ang mga mata kumikislap sa pula at tilawa. Ang mga kuko ay mahahaba at tila kayang punitin. Ang laman sa isang iglap, aswang, mahinang bulong ni Lolo Julio. Nang ngingiki habang mahigpit ang hawak sa kanyang nung ngitang tunay na kinatatakutan ni Amanta ay hindi ang mga aswang. Ito ay ang taong nakatayo sa likuran niya. Don Severino,
Nakatuon ang tingin na to sa puting kalabo na si Putin nang gayaw ipinapawisan at nangingiki habang nakagaos. Sa lubid, talin niyo siya ni Don Severino sa kanyang mga tauhan. Hindi dati siya makawala nung huli na isang mababang unggolang umingaong ko mula kay Puti. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bahagyang lumubog. Ang mga mata nito na dati kalmado ay biglang nagliwanag sa kulay na hindi may paliwanag, pilak na may halong buga. Napatas ang mga tauhan na Don Severino. Ano yan? Takot na tanong ni Kisa bago pa makasagot. Ang sinuman, isang aswang ang biglang lumundag mula sa mga puno. Mabilis, tahimik, nakamamatay, maginggat. Si Alnionyo habang ni tinataas ang anting-ganting na hawak niya. Isang matinis na silaw ang pumunit. Sa gabi, ang aswang ay tumalsik patas, parang sinampal ng isang hindi nakitang pader. Bumagsak ito sa lupa, umusok ang bal. Hindi ordinaryong anting-ganting yan. Bulong ni Lolo Julio. Huminga ng malalim si Onyok. Pamana, yan ng pamilya namin. Sagot niya. Palaban sa mga nilalang na hindi na dati bumalik sa mundong to. Nung gumisi si Don Severino, napakabata, mapaparaintindihin ang tunay na kapangyarihan. Malamig niyang sabi, kahit ilang antinggan ang hawakan niyo, wala kayong laban sa kasunduan ng dugo. Nalaki ang mata niya manta. Kasunduan, tumawa si Don Severino. Marahan, punong kabaliwan, matagal, simulan niya. Bago kayo ipanganak, bago pa man may tayo, ang baryong to may kasunduan. Tumigil ang mga swang, parang nakinig. Ang kabuga, patuloy niya, ay tinayo sa lupang hindi para sa tao. Ito ay lupa ng mga nilalang sa pagitan ng to. Hindi ganap na demonyo, hindi rin ganap na ayop. Humigpit ang hawak ni Amanta sa kanyang kamao. Kaya tuwing may salot, tuwing may tagutom, may kailang kapalit ani Don Severino. At ako ang naging tagapamagitan. Sinakripisyo yung mga tao. Galit na sigaw ni Amanta. Hindi, sagot ni Don Severino. Pinili ko ang mas konti para mailigtas ang mas marami. Biglang sumigaw si Lolo Julio. Sinungaling, kung tagapamagitan ka, bakit ikaw lang ang yumam? Sandaling natahimik si Don Severino at doon nabiyak ang kanyang muka sa tunay na galit. Dahil ako ang nagluso, sigaw niya. Ako ang nakipakusap sa dilim. Ako ang nagalaing dugo ng kaluluwa ng pagkatao. Isang daga ang biglang tumakbo sa paanan ni Amanta. Kasunod nito, isang patay na manokang nahulog mula sa bubong. Ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang lupa ay nanggitim. Ang hangin ay mabigat. Ang mga bituin ay tila nawawala sa langit. Papunta na sila. Bulong ni Onyok. Hindi lang yan. At tamas mula sa pinakagitnang ng kagubatan, may isang aninonggit na malaki kaysa sa iba. Mabagal itong gumalaw. Nunggit, bawat hakbang ay nagpapayanik sa lupa. Tumigil ang hinangga ni Amanta. Anong klaseng aswang yan? Namula ang mga mata ni Don Severino. Ang tunay na pinuno. Sagot ni ang dahilan kung bakit may kasunduan. Lumabas sa dilim ang nilalang. Kalahating tao, kalahating ayop. May sunggat, may pakpak na punit at may bunggang na punong ngipin. Sa dibdib nito may simbolong gitsalam. Pareho nung gita ni Amanta. Noon sa lumang aklat, noon sa Severino, nanginig. Nasabi ni Amanta, ito na yung tumango si Lolo Julio.
ang sumpang kabuga. Biglang naglakas si Don Severino, papalapit sa puting kalabaw. Kayang ko ang mutabulong niya. Kung wala yon, tayong lahat ay mamamatay. Hindi, sigaw ni Amante, at tumakbo patungo kay Puti. Nunggit, hinarang siya nilalang isang bagsik na suntokan, sumampa sa lupa. Dahilang upang siya ay tumilapon. Bumagsik si Amante. Dumugo ang labi. Amante, sigaw niya. Lumapit ang malaying aswang at yumuko sa harap ni Don Severino. Oras na. Malalim na boses nito. Hindi sa tanga, kundi sa isip. Nunggiti si Don Severino. Handa na, ko. At doon, ginawa niyang hindi inaasahan ng sinuman. Inilabas niya ang kutsilo at sinagsak ang sarili sa dibdib. Tumalsik ang dugo sa lupa. Sumigaw ang mga tao. Umunggaw ang mga aswang at tinang kasunduan. Sigaw nilalang. Nunggit, bago tuluyang gumuho ang lahat, isang matinis na anggol ang pumunit sa gabi. Si Puti, naputol ang lubi. Tumayo ang kalabaw at sa ilalim ng ginangyaw. Hindi si aswang, hindi rin ordinaryong isa. Siyang Gantay, tagapanggalagang pagitan ng mangundo at tinang lupa. Bikanis ang boses mula kay Puti. Nunggit, ngit, nunggit. Parito, lumuho ang malaying gas. Nangginik si Don Severino. Hindi nangyang kasunduan. Umiyak. Ninyang sabi, niloko mo ang kasunduan. Sagot ng boses, ginamit mo ang biyaya para sa sariling kasakiman. Isang buhua na liwanag ang bumalo sa bumberi. Ang mga aswang ay umunggaw. Isa-isang nang nalalaw na parang usok. Sumisigaw si Don Severino habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagigabo. Patawad. Nunggit. Uli na. Tahimik ang lahat. Ang liwanag law. Bumagsak si Amante sa lupa hingga unti-unting bumalik sa nolang. Ang paligid, ang mga bahay ay nakatayo pa rin. Ang mga tao, buhay. Lumapit si Puti kay Amante. Hinimas nito ang dulo ng binata at tapos na. Ikang boses. Nunggit, may kapalit. Ang kalayaan, tumingala si Amante. Ano po, kailangan ng beryo ng bagong tagapanggalaga. Tumawa si Amante ng mapait. Hindi ako handa. Nunggit, nunggit, nunggit. Si Puti, walang gang pinipili ang taday at sa pagsikat ng araw, tuluyang nawala si Puti kasama ang muto, kasama ang sumpa. Nunggit, nungging ang luwaswan, masato. Nunggit, nungging ang tilay. Itaiba, mas malinaw, mas malamlam, at may kakaibang bigat. Sa hangin, ang mga tao ay tahimik na naglalakad sa kalsa. May bawat galaw at tingin si Amante. Bagot at sugatan ay nakatayo sa gitnang plaza. Ang bawat hagbang kasama nung pumaying bulok parang hindi lang basa tagamang hindi na nunggit sa kanyang puso ala mangyang kailang ang mga bahay na nasira sa nakarang maguluhan na inas. Ang mga tao
ay tingin yang bawat kakaibang tunog ay tingin yang ang yang malik makakamali mayroong ang dulot ng treta habang tumataga natutunan niyang nakipag-usap kay puti sa isip hindi na lamang alaga kundi tagapayo at kaida ang kung di sa kakayahan mong gamitin ito para sa kabutihan. Paglipas ng panahon, sa paglipas ng buwan ng tuntung, bumalik ang sigla ng Badyo ng Mikliyaw. Ang matao nagsimulang magtrabaho sa kanilang mataniman at palaisdaan. Si Amante ay nakipagugnayan sa makabataan. Tinuturuan sila ni disiplina at tapang. Hindi lamang pisikal na lakas ang kanyang itinuturo, kundi pati ang katapangan sa harap ng kasamaan at pagpapahalaga sa tama. Ngunit sa kabila ni lahat ng ito, hindi mawawala ang takot. Ang alaala ni Don Severino at ng Mika-Aswang ay nakaukit sa bawat sulok ng kanilang badyo. Ang bawat kagabi ay may kanikababalahan ng naaninong namumula sa dilim, magabulong sa hangin, at magamata na kumikislap sa kadiliman. Ang mutya at ang kapangyarihan, si Amante ay patuloy na nagdadala ni mutya ng sunday ni puti. Ito ang simbolo ng kanyang bagong responsibilidad. Sa bawat pagsubok, sa bawat panganib na dumating, ang mutya ay nagbigay ni lakas, proteksyon at kaliwanagan sa kanya. Ngunit may kondisyon, tanding ang karapat-dapat lamang ang makakagamit ng kapangyarihan. Kung hindi siya magiging matatag, ang mutya ay hindi gagana at maaaring bumalik ang kadiliman. Magabanta, hindi nagtagal. May magabagong nilalang na napakita sa badyo. Hindi na sila si Don Severino o ang malilit niyang tauhan. Ngunit manilalang na may mas matinding kapangyarihan, mas mabagsik, mas mapanganib. Si Amante, bagamat may mutya ay kinailangang panggamitin ang lahat ng kanyang karunungan, disiplina at lakas upang labanan sila. Sa bawat laban, natutunan niya, hindi lahat ng nilaban ay dapat harapin ng mag-isa. Ang tunay na tapang ay nakikita sa kakayahan, humingin itulong. Ang kapangyarihan ay hindi lamang ibinibigay para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng marami. Pagpapakita ng kabayanihan, minsan habang namimigay niyo pagkain at tulong sa mga tao, nakita ni Amante ang mga batang natakot sa dilim. Sa halip na itakbo ang takot, hinawakan niya ang mutya at sa pamamagitan ng isang malit na liwanag, ipinakitang katotohanan, walang dati katakutan. Ang tapang ay nasa puso ninyo, hindi sa inyo nilalang. Ang mga bata ay numiti, at ang kanilang mga mata ay nagniningin sa pag-asa. Ang badyo ay unti-unting muli naging tahanan, ngunit sa ilalim ng liwanag. Alam ni Amante na kailangan pa rin niyang magbanta. Ang huling aralis ang gabi, habang nakaupo sa harap ng lumang balete, nakaramdam si Amante ng presensya ni puti. Hindi man lumitaw, alam niyang naroroon. Amante, natutunan mo na ang pinakamahalaga na pulong ng mutya. Hindi sapat na labanan ang kailangan mo rin pangalagaan ang kabutihan at kabayanan iba upang hindi sila maligaw. Humiga ng malalim si Amante. Salamat puti. Hindi ko po kayo pabayaan. Epilog. Lumipas ang taon, si Amante ay naging kilala bilang bagong tagapangalaga ng kabug. Ang badyo ay patuloy na lumalaki at tumunlad. Ang mga tao ay nagtutulungan at kahit may mga lumilitaw na panganib, alam nilang may gabay na nagbabantay. Si Lolo Julio kahit tumatanda, ay masaya na nakita ang badyo at ang apo na nagtagumpay. Si Onyok ay naging katuwang sa pamamahala ng badyo, pinapakita ang tapang at katapatan sa bawat hakbang. Ngunit sa bawat kagabi, sa ilalim ng buwan at bituin, alam ni Amante, may anino pa rin sa kabundukan, sa kagubatan, sa hangin. At kailangan niyang manatilingan. Ngunit sa kabila ni lahat may katahimikan at pag-asa. Ang mutya ay hindi lamang sandata, kundi gabay. Ang badyo ng kabugaw ay patuloy na bubuong bagong kabanata.
at si Amante ang batang minsang natakot ay ngayong bayani at tagapangala at sa kanyang puso alam niya ang tunay na lakas ay nasa tapang pagmamahal at malasakit sa paglipas ng panahon. Sa paglipas ng buwan ng tuntung, bumalik ang sigla ng Badyo ng Mikliaw. Ang matao nagsimulang magtrabaho sa kanilang mataniman at palaisdaan. Si Amante ay nakipagugnayan sa makabataan. Tinuturuan sila ni disiplina at tapang. Hindi lamang pisikal na lakas ang kanyang itinuturo, kundi pati ang katapangan sa harap ng kasamaan at pagpapahalaga sa tama. Ngunit sa kabila ni lahat ng ito, hindi mawawala ang takot. Ang alaala ni Don Severino at ng Mika Aswang ay nakaukit sa bawat sulok ng kanilang badyo. Ang bawat kagabi ay may kanikababalahan ng naininong namumula sa dilim, magabulong sa hangin, at magamata na kumikislap sa kadiliman. Ang mutya at ang kapangyarihan, si Amante ay patuloy na nagdadala ni mutya ng sunggay ni puti. Ito ang simbolo ng kanyang bagong responsibilidad. Sa bawat pagsubok, sa bawat panganib na dumating, ang mutya ay nagbigay ni lakas, proteksyon at kaliwanagan sa kanya. Ngunit may kondisyon, tanging ang karapat-dapat lamang ang makakagamit ng kapangyarihan. Kung hindi siya magiging matatag, ang mutya ay hindi gagana at maaaring bumalik ang kadiliman. Magabanta, hindi nagtagal, may magabago nilalang na napakita sa badyo. Hindi na sila si Don Severino o ang malilit niyang tauhan. Ngunit manilalang na may mas matinding kapangyarihan, mas mabagsik, mas mapanganib. Si Amante, bagamat may mutya ay kinailangang panggamitin ang lahat ng kanyang karunungan, disiplina at lakas upang labanan sila. Sa bawat laban, natutunan niya, hindi lahat ng nilaban ay dati harapin ng mag-isa. Ang tunay na tapang ay nakikita sa kakayahan, humingin itulong. Ang kapangyarihan ay hindi lamang ibinibigay para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng marami. Pagpapakita ng kabayanihan, minsan habang namimigay niyo pagkain at tulong sa mga tao, nakita ni Amante ang mga batang natakot sa dilim. Sa halip na itakbo ang takot, hinawakan niya ang mutya at sa pamamagitan ng isang malit na liwanag, ipinakita ang katotohanan. Walang dati katakutan. Ang tapang ay nasa puso ninyo, hindi sa inyo nilalang. Ang mga bata ay numiti at ang kanilang mga mata ay nagniningin sa pag-asa. Ang badyo ay unti-unti muli naging tahanan, ngunit sa ilalim ng liwanag. Alam ni Amante na kailangan pa rin niyang magbanta. Ang huling aralis ang gabi, habang nakaupo sa harap ng lumang balete, nakaramdam si Amante ng presensya ni puti. Hindi man lumitaw, alam niyang naroroon. Amante, natutunan mo na ang pinakamahalaga na pulong ng mutya. Hindi sapat na labanan ang kailangan mo rin pangalagaan ang kabutihan at kabayan ng iba upang hindi sila maligaw. Humiga ng malalim si Amante. Salamat puti, hindi ko po kayo pabayaan. Epilog. Lumipas ang taon, si Amante ay naging kilala bilang bagong tagapangalaga ng kabug. Ang badyo ay patuloy na lumalaki at tumunlad. Ang mga tao ay nagtutulungan. At kahit may mga lumilitaw na panganib, alam nilang may gabay na nagbabantay. Si Lolo Julio kahit tumatanda, ay masaya na nakita ang badyo at ang apo na nagtagumpay. Si Onyok ay naging katuwang sa pamamahala ng badyo. Pinapakita ang tapang at katapatan sa bawat hakbang. Ngunit sa bawat kagabi, sa ilalim ng buwan at bituin, alam ni Amante, may anino pa rin sa kabundukan, sa kagubatan, sa hangin. At kailangan niyang manatiling. Ngunit sa kabila ni lahat may katahimikan at pag-asa. Ang mutya ay hindi lamang sandata, kundi gabay. Ang badyo ng kabugaw ay patuloy na bubuong bagong kabanata. At si Amante, ang batang minsang natakot, ay ngayong bayani at tagapangala. At sa kanyang puso alam niya, ang tunay na lakas ay nasa tapang pagmamahal at malasakit sa